Magandang araw po sa ating lahat. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4Ps ay hindi lamang isang programang nagbibigay ng tulong pinansyal, kundi isang daan tungo sa mas maayos na kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng tiyaga, disiplina at tamang paggamit ng mga oportunidad na iniaalok ng programa, maraming pamilya ang nagsilbing patunay na ang pagbabago ay posible. Ngayong araw, ating bibigyang pugay ang isang pamilyang huwaran mula sa Gumaca, Quezon, ang Pamilya Marbida na kinilala na huwarang pantawid pamilya bilang patunay na ang pagsusumikap, pananalig at pagtutulungan ng buong pamilya ay susi sa tagumpay. Tunghayan natin ang kwento ng kanilang inspirasyon dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Sa iba't ibang panig ng bansa, may mga pamilyang patuloy na humaharap sa hamon ng kahirapan. Ngunit sa likod ng mga statistika at ulat, may mga kwentong hindi agad nakikita. Mga kwentong nagpapatunay na may pag-asa sa kabila ng kakulangan. Isa sa mga pamilyang ito ang Pamilya Marbida. Sila ang itinanghal na huwarang pantawid pamilya sa bayan ng Gumaca para sa taong 2025. Isang pamilyang minsang umasa sa tulong ng pamahalaan at ngayon patunay na ang tamang suporta kapag sinamahan ng sipag at determinasyon ay may malinaw na pag-asa. Sinuong namin ang mahabang liku-likong daan patungo sa Barangay Pagsabangan, Gumaca, Quezon. Pagkatapos nito, mahigit isang oras naman namin inakyat ang bundok kung saan nakatira ang Pamilya Marbida. Maputik, matarik, at maraming tatawirin na batis bago ka makarating sa kanilang tahanan sa Barangay Pagsabangan. Katatapos lang ng ulan, kaya nung umakyat kami ay napakadulas at napakaputik sa bundok. Okay, ngayon nakarating na tayo dito sa bahay ng ating isang benepisyaryo ng 4Ps. Naku, talaga namang isang oras, mahigit isang oras kami naglakad. Dahil dun sa terrain, maputik, tapos maraming mga bato na madudulas. Ayan. Pero siguro kung hindi naman umulan, baka medyo mas okay naman yung lupa. Ayan, dito na tayo sa bahay nila. May isip mo kung gaano kahirap para sa mga taga rito ang magparoot magparito sa paaralan at magpatuloy sa pag-aaral. Ang lahat ng yan, kinaya ng mga anak ni na Diosdado at Vida Marbida at ng lahat ng mga taga rito. Kasabay nito, isipin na rin natin kung gaano kalaki ang sakripisyo ng mga social worker na dugot pawis ang puhunan, maibigay lamang sa mga benepisyaryo ng pamahalaan ang tamang tulong at kaalaman para matulungan silang umahon sa kahirapan. Kami po noon ay maliit lang ang bahay. And then po, wala po kaming kuryente noon. Ang hanap buhay po namin noon, yung asawa ko naman po ay nagmamaupahan siya maghila, nangangawit. Yun, mahilig po siya sa hanap buhay. And then po, sinasabayan po namin ang pagbababoy, dagdag income. Hindi po ba, naranasan nyo naman kung gaano kahirap ang daan. Kahit po ma'am talaga ganyan kahirap sila, mapusiging mag-aral. Kaya sabi ko nga po ma'am, basta sabi ang anak ko, mama mag-aaral ako ganito. O sige, laging okay sa akin ma'am. Opo. Dahil sinusuportahan ko talaga sila. Nung lalaki ng mga bata, nakatapos, ay nakakuha ng trabaho, ay di medyo po nataas-tas yung antas ng pamumuhay namin. Hanggang ngayon na ilan na yung aking nag-aaral. Taong 2011, naging bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng Department of Social Welfare and Development ang Pamilya Marbida. Sa pamamagitan ng programang ito,
nakatanggap sila ng tulong para sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak. Kung una pa sila sa Pantawid, talagang makikita natin na talagang hirap sila na itaguyod yung kanilang 9 na anak. With a basic income na galing sa pagbubukid. And then, nung dumating si Pantawid Pamilya, natulungan naman sila doon sa mga pangangailangan. Hindi lamang nagbigay ng pinansyal na tulong ang programa, naglatag din ito ng malinaw na pananagutan. Ang siguraduhing ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, may maayos na nutrisyon at inaalagaan ang kanilang kalusugan. Para sa pamilya Marbida, ang tulong na ito ay naging gabay, hindi katapusan. Isang tulay patungo sa sariling kakayahan. Ang ginagawa ko po ng pao namimili, budget lang po talaga na para ako lagi may tabi. Na habang po lumalaki mga anak ko, may center naman po, nagpapasinter po talaga ako. Halimbawa po may midwife, pinapacheck up po. Halimbawa po sila yung mga nilalagnat, akin po sila dinadala sa albularyo. Halimbawa hilutin lang po ba. Pag dinala ko na po, hindi gumaling, pinapacheck up po sila sa doktor. Kinacheck up po talaga namin kahit malayo. Sa loob ng maraming taon, namuhay sila sa limitadong kita. Dahil ma'am talaga noon, kumbaga po ay siyempre po nagsisimula kami. Dito lang ma'am kami noon. Ito 1 hektare at kalahati lang. Wala pa po kaming as in, ibang pinagkakakitaan. Kaya nga po ang gawa namin noon, hindi kami nagpapawala ng baboy. May baboy na po Opo, para dagdag nga po siyang income. Sa kabila nito, malinaw ang paninindigan ng mga magulang na unahin ang edukasyon ng kanilang mga anak. Kahit anong hirap ng buhay, pero hindi ko sila yung sasabi papabayaan. Para sa kanila, ang pag-aaral ang pinakamahalagang puhunan. Isang puhunan na hindi man agad nagbibigay ng kita, ngunit may pangmatagalang epekto sa buhay ng bawat bata. Dahil ma'am kumbaga, habang, di ba ma'am, ang aking estudyante habang elementary, 300 ng 300 lang yan. Ma'am, pagdating ng high school, 500 sa junior high school. Ay pagdating naman ma'am sa senior high school, ay 500 na monthly yan. Kaya ma'am, kumbaga, pataas yan ng pataas yung kinikita. Kaya lalo ma'am, nalaki yung aking sa pag-aaral nila. Napakalaking sakripisyo ang ginagawa ng mga mag-aaral sa Barangay Pagsamangan. Kabilang na dito, sina Rose Ann, nagtapos ng senior high school at nangangarap na maging inhinyero balang araw, at Bayvelin, na ngayon ay nasa ika-7 baitang sa Gumaca National High School. Pangarap nilang iparamdam sa mga magulang ang kaginhawahan. Pag po nakapagtapos na po ako ng civil engineering, makapo ako ng trabaho, tapos po, bala ko pong bumili ng lupa para maranasan naman po nila yung may bahay po kami sa tabing karsada, tas nabibili na po nila yung mga gusto nila. Nung panahon po kasi nila, hindi po nila yung naranasan. So gusto ko pong iparana sa kanila yun. Yung masayang po nila, banding na po, yung nasa bahay na lang po sila, hindi na po sila nagkatrabaho. Kasi po matanda na po sila. Susumika po makapagtapos po ng pag-aral, tapos po makakuha ng magandang trabaho. 9 na anak ng pamilya ang sabay-sabay na nangarap ng mas maayos na kinabukasan. Sa tulong ng 4Ps at sa patuloy na paggabay ng kanilang mga magulang, lahat ng anak ni Diosdado at Vida ay nakatapos ng K-12 curriculum. Nung wala pa pong purpose, hindi po namin masyado nabibiling pangangailangan po namin kasi kinukulang po kami sa mga budget po, tas kakonti lang po yung nakikita ng parents ko. Ako talaga po ma'am, sinasabi ko, pag malaki ko, marami akong anak, pero never ko sasabihin na, ay huwag na kayo mag-aaral, hindi namin kaya yan. Hindi po talaga. Nagpursige po talaga ako din. Kahit po sabihin ng asawa ko, baka hindi natin kayanin, kaya natin yan. Hindi ma'am ako naya, minsan nga po ma'am, basta nag-ano ko ng, may scholar sa ganito, punta tayo. Inakit ko po yung mga anak ko. Yun, nakakatanggap ma'am sila ng mga scholarship. Kaya, kaya naman ma'am. Ang ilan ay nagpatuloy sa mas mataas na pag-aaral, habang ang iba ay pumasok sa teknikal na trabaho at hanap buhay. Sobrang laki po nung naitulong ng purpose. Nung dumating po yung purpose sa amin, yung pangailangan po namin sa school, nabibili po ng parents namin. Tapos po yung mga kapatid ko po nakapagtapos po ng pag-aaral. Hindi pare-pareho ang kanilang mga tinahak na landas, ngunit iisa ang kanilang pundasyon, edukasyon, disiplina at suporta ng pamilya. Malaki ma'am ang pagbabago nun. Dahil yung po ma'am una-una, halimbawa po magpapasukan.
Hindi ko na po mamiisipin na, ay, saan ako kuha ng pambili ng gamit, pambili man lang ng uniform. Yun na po yung taga-iniyaano ko na doon, budget na po yun doon. Kada payout po, ganun po yung gawa ko. Tapos nandun po yung halimbawa, meron na sila doon na binabudgetan ko na sila ng pambili ng pagkain o yung mababaon nilang pira pag napasok. Yun, binabudget ko po ma'am yun para magtama. Sa kabila ng kahirapan, marami ang naging dahilan para magpatuloy lumaban ang pamilya, kabilang ng iba't ibang aktibidad na sinalihan nila sa 4Ps, gaya ng Family Development Sessions o FDS. Lagi ko pong sinasabi sa mga ka-4Ps ko lalo na higit nung ako'y parent leader pa. Yung tinatanggap ko, sabi ko sa kanila, nilalaan ko sa pag-aaral ng bata. Sa tinatanggap ko, hindi ko sinayang. Kabilang din sa kanilang mga accomplishments ang aktibong pagsali sa mga grupo na nakakapaglinang ng kanilang talento at kakayahan. Kabilang na dito ang gawaing pangkalusugan, pangkalikasan, pang-edukasyon, maging pangkomunidad. May bago ako naging kagawad. Marami na po ma'am akong mga nasaliang association, tulad po Farmers President po ako ngayon. And then po naging po akong 4K President. And then ako po ay member pa rin ng Kalipi. Marami ma'am akong mga sinalihan. Tapos ano pa rin po ako ng High Value. And then volunteer kalahi. Marami talaga ma'am. Active niyo pala ma'am eh. Then sa school ma'am, lagi akong officer sa PTA officer, yung BOD ma'am. Talagang ano po kayo? Ay, opo ma'am. Sabi nga nung asawa ko nung hindi pa ako kagawad, para ka naman kagawad, hindi ka na matigil ang bahay. Ay, ganito talaga. Hindi naging madali ang landas ng pamilya Marbida. May mga panahong kapos ang pagkain. Mga araw na kailangang gamitan ng lakas para mapawi ang gutom at uhaw. May time po ma'am na kumbaga katulad po pag dumaan ang kalamidad, gawa nga po kami ay tenant lang. Dumarating po talaga yun na may kami ang bigas nun ay medyo mahina ang hanap buhay. Di medyo tipid, dinadagdagan po namin lang may saging, may kamote. Nagtatanim po ma'am kami para dagdag din po. Pero never po kayo na hindi kumain? Ay, hindi naman po ma'am. Gayunpaman, nananatiling malinaw ang layunin ng pamilya. Sa halip na maging hadlang ang kahirapan, ay nagsilbi itong paalala kung bakit kailangang magpatuloy at tapusin ang pag-aaral at kung bakit hindi maaaring sumuko. Sa kasalukuyan, ang pamilya Marbida ay kaya ng tumayo sa sarili nilang paa. Ang mga anak ay may sariling hanap buhay at ang pamilya ay may kakayahang tugunan ang kanilang pangangailangan nang hindi umaasa sa tulong ng pamahalaan. Maraming salamat po sa inyo kasi po natulungan niyo po kami. Ang kanilang tahanan at pamumuhay ay sumasalamin sa mga taong piniling magtiyaga at magplano para sa pangmatagalang layunin. Isa na silang pamilyang kayang mamuhay malayo sa kahirapan. Isang mahalagang layunin ng programa. At ngayoy isa sa mga huwarang pantawid pamilya sa bayan ng Gumaka. Parang nga ma'am na ako'y excited na hindi ko mawari nung makuha ako. Gawang hindi ko akalain na ang daming interview, daming kailangan. Pero proud ma'am siyempre. Sa ganitong sitwasyon, galing ka sa mahirap and then haharap ka sa maraming tao. Talaga pong napaka-thankful po ako diyan at napakalaking tulong po sa aming pamilya para po sa aming pamumuhay. Dahil yung pong aking mga anak ay nakatapos ng pag-aaral, bagaman po't meron pa, ay tuloy-tuloy naman pong nakakapag-aaral hanggang ngayon. Ang kwento ng pamilya Marbida ay nagpapakita kung paano nagiging epektibo ang tulong panlipunan kapag ito ay sinusuportahan ng aktibong partisipasyon ng pamilya at lokal na pamahalaan. Doon sa ating mga kababayan na benepisyaryo ng 4Ps, sana patuloy nyo lang gawin yung mga alituntunin dahil ito'y para sa kabutihan ninyo. Ito ay tulong ng pamahalaan para umangat ang inyong buhay at hindi kayo manatili na nandyan sa level. At doon naman sa mga tinatanggap ninyo, gamitin natin ito ng tama. Ibili ng gamit ng bata, pagkain na masustansya para yung susunod na henerasyon ng inyong pamilya ay mas maging angat at mas maging magaling kesa sa ating lahat. Sa tamang paggamit ng oportunidad, malinaw na ang tulong ng pamahalaan ay maaaring maging simula ng mas matatag na kinabukasan. Masasabi ko na talagang umangat hindi lamang yung kanilang pamumuhay kundi ang kanilang kaalaman na magagamit nila sa pagpapatuloy nila makagraduate man sila ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa pamilya Marbida, ang 4Ps ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay.
Hindi bilang panghabang buhay na sandigan, kundi bilang hakbang patungo sa kasarinlan. Salamat po sa DSWD na kami po natulungan. Sa likod ng bawat programang panlipunan ay mga pamilyang may kanya-kanyang kwento. Patunay na kapag sinuportahan at pinanghawakan ang kapakanan ng bawat pamilya, may kakayahang baguhin ang takbo ng buhay nila. Thank you po dahil nakasali yung parent ko sa 4Ps and sobrang laking tulong kasi dahil po sa 4Ps napagtapos po kami magkakapatid, din nakagraduate kami na nagkaroon po kami halos lahat po ng insito, din madali po sila nakakuha ng mga trabaho. Mula sa pagiging benepisyaryo tungo sa pagiging self-reliant, ito ang kwento ng pamilya Marbida. Isang pamilyang piniling mangarap, magsikap at magpatuloy sa mas magandang bukas. Sa akin po mga anak, siyempre, sa akin, laging sinasabi ko po ma'am sa kanila na sila ipagpatuloy yung gusto nila mag-aral para sa magandang kinabukasan nila. Dahil sabi ko nga ma'am, kung kami hindi nakapag-aral, sa kanila namin ibibigay yun. Yun ma'am yun sa akin na sabi ko, habang may tumutulong, sige lang tayo para maabot yung goals natin sa yun. Parang naano ako. Para ma'am, kumbaga, utay-utay ko nang na inaabot namin yung tagumpay ba ma'am ng buhay. Sabi ko po sa mga anak ko, at ako hindi nakapagtapos, yung pangarap ko sa buhay ko, binibigay ko po sa kanila. Na sila yung mapag-aaral namin. Mafa, gusto ko lang sabihin na sobrang thankful ako kasi kayong dumating na parents ko. Kahit sobrang tigas ng ulo ko minsan, gusto ko pa rin mapagtapos para maabot yung pangarap ko at matulungan sila. Kasi po, sobrang hirap nung hanap buhay namin dito sa bundok. Sobrang sacrifice po talaga. Lalabas kami ng school, hapon na, may trabaho pa po kami. So, gusto kong parana sa kanila na balang araw may bahay na kami sa tabing karsada. Then makumpleto po kami magkakapatid. Kung ano po yung buhay namin, sa susunod na henerasyon, iba na po. Maparanas ko sa kanila yung gusto nilang buhay na hindi nila naabot ngayon. Salamat po sa DSWD. Ingat po kayo. Ang kwento ng pamilya Marbida ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang 4Ps ay higit pa sa tulong. Ito ay isang puhunan para sa pangarap. Sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, sipag at pagpapahalaga sa edukasyon, kalusugan at responsibilidad, ang isang pamilyang minsang naharap sa kahirapan ay maaaring maging ehemplo ng tagumpay. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento sa iba pang benepisyaryo ng 4Ps na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga sa pag-abot ng mas maliwanag na bukas. Muli, binabati natin ang pamilyang Marbida ng Gumaca, Quezon bilang huwarang pantawid pamilya. Mabuhay po kayo at naway patuloy na maging inspirasyon sa ating komunidad. Ako po si Bianca Piedad Tamondong na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Abangan nyo kaming muli sa susunod na kwento ng pag-asa at pagbabago.